Happy Lord's Day. Dito tayo sa tahanan ni Ate Ason Bautista sa barangay 103. Barangay 103. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sa Paraiso Street, Corner, Lacson. Ang layunin ng pagpunta ko rito upang dala ng mabuting balita ang sambayang ito. Okay? Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Pero siyempre, gaya na nakaugalian natin, sa tuwin may dala tayong magandang balita o salita ng Panginoon Diyos, tayo muna ay dumudulog sa Diyos upang hilingin ang kanyang patnubay, upang siyang pumatnubay sa bawat isa, lalo na sa inyong mga nanonood ng video na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, Amen. Yan po si Ate Ason. Tayo po ngayon ay magbabasa ng Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo noong kanyang panahon, namatay po si Pablo ng 46 AD. 46 to 47. Hindi natin alam kung ano eksakto. Basta ka na 46 to 47. Before Christ. Ano Domini. Sabi ni Pablo sa Roma 1:12 o 11, nananabik akong makita kayo upang mabahaginan ng kaloob na espiritual na ikatitibay ninyo. Yan palang mga ngaral, gaya ni Pablo. Nagdadala pala ng espiritual. Ang dala niya espiritual. Gaya ng kanya sinabi, saan daw? Sa ikatitibay ninyo. Siyempre, kailangan tumibay po yung ating spirituality. Kasi hanggat nandito tayo sa lupa, hindi tayo ligtas sa gawa ng dyablo. Pag mayroong salita ng Diyos, kahit papaano, yun po, yung magpapatibay sa atin sa spirituality. Ang sabi pa niya ay this is, hindi ko kinaiya ang magandang balita kay Kristo. So, anong balitang dala niya? Tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Ito salita ng Diyos pala, kaya hindi kinaiya ni Pablo. Ito'y pala may kapangyarihan magligtas sa tao. Ang alin? Ang salita ng Diyos. Sa 17, inihayag nito na ang pagpapawalang sala sa mga tao ng Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaibigan, ang pananampalataya mo lang ang kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang lahat kung ano man ang meron ka. Hindi yan. Maliwanag ang sabi ni Pablo, ano daw? Ang pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Lahat tayo makasalanan. Walang hindi nagkasala. Maging si Pablo man, ang sabi niya, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Sa kanyang patutuho.
Tingnan muna natin ito, Roma 10:17. Si Pablo pa rin ang nagsasalita o nangangaral. Kaya nga, kaya nga pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Anong dala ni Pablo tungkol kay Kristo? Hindi dala ni Pablo kung ano man ang meron siya. Ang dala niya si Kristo. Maging ang mga apostol noon, sila Pedro, sinong dala nila? Si Kristo rin. Tingnan naman natin yung isang pangyayari sa panahon naman nila Pedro. Ganito ang nakatala. Gawa 3:1. Minsan ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 2. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang mamalimos. 3. Na makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nangingi ng limos. 4. Tinitigan siya ng dalawa, Pedro at Juan. At sinabi ni Pedro, tumingin ka sa amin. 5. Tumingin nga siya at sa pag-asang siya lilimusan. 6. Sinabi ni Pedro, wala akong pila ko ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Sino ang dala nila Pedro at Juan? Si Jesus na taga Nazaret. Bilang apostol, hindi sila nagdadala ng kung ano-ano, kagaya ni Pablo. Sa isang talata, ang sabi ni Pablo ay basahin natin. Sa unang Korinto, ito, babasahin natin, no? Dito sa 21, sapagkat tayo sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinutuot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng salibutan. Ito, sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya ligtas sa pamamagitan ng mabuting balita o salita ng Diyos na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan yung mga tao na unbeliever na isang kahangalan. 22. Ang mga Hudyo humingi ng kabawalagan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. 23. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristo, ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sino pinangangaral ni Pablo? Si Kristo, yun napako sa krus. Hindi po sila nagdadala kung ano-ano. Kaya sabi ni Pablo, ako'y nagdadala ng espiritual sa inyo. Yan palang mga ngaral, nagdadala pala ng espiritual, hindi ng material. Kasi nga, meron tayong kalagayan na tao, ito, yung kamay ko, nakikita nyo gumagalaw, yan ay physical. Pero yung nasa loob ko, yung nasa loob ni Ate Ason, hindi natin nakikita yan. So, pag gaya ng sinabi ni Pablo, yung spiritual natin, pinatatatag yun ng salita ng Diyos. Bakit? Sa buhay po natin sa lupa, pag hindi ka mapatatag ng Diyos, maisa ka ng dyablo. Totoo yan. Ang dyablo, hindi po natin nakikita. Pero ang dyablo, nakikita po tayo. Kasi, spiritual siya. Pero pagdating kay Jesus,
kitang-kita siya ni Jesus. Kasi spiritual philosophy ang ating Panginoon Jesus. Ngayon, kaya si Pablo noon, nang italalagay siyang apostol, anong sabi ni Jesus sa kanya? Dito po sa Gawa, chapter 26. Ito po yung conversion ni Pablo. Gawa 26:12. Sabi ni Pablo, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Dito po sa Middle East, sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Ibig sabihin, mga pari po yun, punong saserdote. Yung mataas sa mga pari. Puno saserdote. Kasi, nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit kaysa araw. Maliwanag pa sa araw, yung nakita ni Pablo. Mula sa langit. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa. Kita nyo, sa sobrang liwanag, nasubasob sila. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong yan. Mapangimagsik pa rito si Pablo. Pangimagsik mong yan para ka sumisikat sa tulis. Kasi, tinanong ko, sabi ni Pablo, nagtarong si Pablo, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na yung pinag-uusik. Yung ginagawa pala ni Pablo noon, hindi pa siya naging apostol. Inuusig yung mga mananampalataya kay Jesus. Yung ginagawa niya palang yan, ay parang ginagawa niya sa kanyang sarili. Ben 16, tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Nakita niya, kaya walang ginawa si Apostol Pablo, kundi ipatutuho ang nakita niya. Kaya sino ba nakita niya? Si Jesus. Kaya sabi niya sa unang Korinto, ang ipinangangaral ko, ang Jesus na pako sa krus. Yung kasi nakita niya. Tuloy natin. 17. Siyempre, mangangaral si Pablo eh. Sabi ni Jesus, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. Bago niya suguin si Pablo, binigyan niya na ng proteksyon. Kasi maselan ang pangangaral. Noon, sa panahon nila, ngayon hindi na maselan. Pero meron pa rin kahit paano. Ako, nakaranas na nga akong sinusundan ako, may dalang kutsilyo. Ano yan, mga madaling araw, 5:00. Habang naglalakad ako, sumusunod sa akin yung gusto pumatay. Kapitbahay ko lang yun. Salamat sa Diyos, hindi siya nagtagumpay, hindi niya ako napatay. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako, buhay. Pero yung nagtangkang pumatay sa akin, siya rin po ay namatay sa pamamagitan panaksak. Nagpunta po sa Cavite, doon sa dati naming kapitbahay, lumipat ng Cavite. Minsan dumalaw siya doon. Siyempre, nagkasaya, nagkahinuman. Siyempre, alam nyo naman, pagkahinuman, medyo may kayabangan. Meron naman talagang kayabangan yung nagtangka sa akin. Ginagawa rin, pinakikita pa sa mga kapitbahay namin, inaasapang ganun yung kutsilyo eh. Inaantay ako yung madaling araw, pero hindi ako nakikitiyampuan. Pero nang natiyapon niya ako, medyo malayo ako, kaya sinusundan niya ako. Pero salamat sa Diyos, yun nga. Dahil sa kayabangan, nakatagpo siyang kapwa niya mayabang. Doon sa Cavite. Yun. Siya pinagsasaksak.
Hindi ko naman po inagad na mamatay sa ganyan. Pero yun ang nangyari sa kanya eh. At ang masakit, ang tatay ng pulis, mayabang din. Eh, wala, hindi na nanawali yung pumatay. Ah, hindi ko po ginusto yun. Siguro, huwag na nating i-elaborate yun. Pero naniniwala ako, kapag ang mga lingkod ng Diyos, pinakikialaman mo ang buhay, bago pagyalaman yan, meron naman Diyos na tumutulong. Amen? Amen. Tuloy tayo kay Pablo. May pagtatangka, kaya sinabi ni Jesus, ililigtas kita. Hindi pa siya, kasi susuko siya eh. Maselan na pangangaral. Noon, maselan. Kaya nga nakulong si Pablo eh, dahil sa pangangaral eh. Yan, at di man binigyan siya ng proteksyon ng Diyos. Ililigtas kita. Ibig sabihin, hindi ka magagalaw ng tao. 18. Susuguin kita sa mga taong iyon, mga Hudyo at Gentil, upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Maliwanag po, kaibigan, ang sabi ni Pablo, ang tao patatawarin sa pananampalataya niya. O paano siya mapapatawad? Mapapatawad. Makakapaginig siya ng pangaral about Jesus Christ. Doon magkakaroon ng pananampalataya ang tao. At sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, siya po ay mapapatawad sa kanyang kasalanan. Gaya na sinabi ni Jesus, ulitin ko yung huling paragraph. Sabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sa akin, sabi ni Jesus sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Napakaganda pong pangako. Manampalataya ka kay Jesus, isasama ka ni Jesus sa mga tinatawag na mga banal or santo. Ang santo po, mga taong buhay po. Hindi po mga taong patay. Tandaan niyo po yan. Mga taong buhay po. Yung tinatawag na santo. Hindi po kung kailan patay at saka ginagawang santo. Yan ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Kaya tatandaan niyo po yan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, yan po ang mahalaga sa Kanya. Hindi mahalaga kung ano meron ka, kaibigan. Hindi mahalaga yan. Hindi hanapin, mayaman ka na ba? Mahirap ka pa sa daga o whatever. O maganda ka na, guwapo ka na, maganda na ba ang kutis mo? Kung ano ang itsura mo, hindi na kinakalkal ng Diyos yan. Ang hinaharap ng Diyos ang pananampalataya sa Kanya. Kagaya na sinabi dito sa San Lucas 18. Ano ang nakasulat? Basahin po natin. Sa last paragraph ng 18:8 lang. Ganito po ang pahayag ng kasulatan. Ngunit pagdating ni Jesus, second coming. Ngunit pagdating ni Jesus sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya. Kita nyo? Yung iba walang ginawa kundi magpayaman. Yung iba nagpapatayo ng sari-saring bahay. May bahay sa ganyan, bakasyonan. Ang nakatira, caretaker. Pag namatay, madadala mo ba yun? O, meron akong nung araw, meron kami kaibigan na yung may property sa Las Piñas. Naglagay siya ng caretaker.
Aba, kamukat-mukat mo yung property, binenta ng caretaker na 50,000. Kita nyo? Tapos ang dami na nakatira. Hirap, hirap yung in-check para palayasin yung mga tao. Kaya wag po kayong magpagawa ng mga property, lalagay yung caretaker, baka magulat kayo. Bukas makalawa, hindi na pala sa inyo yun, binenta ng inyong caretaker. Kaya pag mayaman kayo, tumulong na lang kayo sa kapwa nyo. Yun ang maganda. Kaya ang ating pananampalataya ang mahalaga po sa paningin ng Diyos. O Ate Eson, ikaw ba nananampalataya kay Jesus? Amen? Ayan, yan pong maganda. So narinig niyo po, ano? Pero yung sinabi niya yun, hindi po sa akin. Sinabi niya yun sa Diyos. Amen? Napakaganda. Kaya kahit busy ito kagaya nito, magluluto siya ng pagkain nila panangalian. Alas 11 na. Binitawan niya muna para makinig dito. Para makinig lang. Yan ang magandang pananampalataya. Bitawan mo muna yung ginagawa mo. At makinig ka muna ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Binusog mo kami ni Ate Son ng pagkaing spiritual. Pagpalain mo siya, ang kanya pong anak buhay, pagtitinda araw-araw upang sila po yung makatawid. I-bless mo po siya, ang kanya pong health condition. Pagpalain mo po, O Diyos, kasi siya na po yung tatay, siya pa ang nanay ng kanyang pamilya. Pasan mo rin po ang kanyang mga anak, manugang, apo. Salamat po, ingatan mo po ang dako nila, itong bahay nila, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Dito po tayo sa Barangay 103, Sonny District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.